Isang mapagpalang araw sa ating lahat ay muling mag-aaral ang salita ng Diyos at tayo po ay nasa ika-24 na kabanata ng aklat ng Exodus. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupurit, nagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan. Dalangin namin Panginoon, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Dalangin ko Lord na ikaw ang patuloy naming maluguran at mapapurihan, makilala ka namin Panginoon higit sa aming mga dating pangunawa. Sabi Lord, mas makikilala ka namin sa lalim po ng iyong mga salita. Salamat Lord, reveal your glory, reveal your power in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Pinagtibay ang kasunduan. Verse 1, pagkatapos, sinabi naman ni Yahweh kay Moises, umakyat ka rito sa bundok. Isama mo sina Aaron, Nadab, Abihu, at ang 70 sa mga pinuno ng Israel. Sumamba kayo sa lugar na malayo sa akin. Ikaw lamang ang makakalapit sa akin. Sabihin mo naman sa mga taong bayan na huwag aakyat sa bundok. Ayan, dito makikita natin mula sa chapter 20 hanggang 23, tanging si Moises lang, no, yung tinatawag ni Lord na kausapin, no, na kumbaga na makakaakyat or makakalapit sa kanya. Pero dito po sa chapter 24, isinama niya, no, yung mga leader, no, si Aaron, Nadab, Abihu, at saka yung mga 70 na mga pinuno. Subalit, ganun man, no, itinawag man sila na palapit kay Lord, pero merong hangganan, no, may limitasyon. Unlike po kay Moises na siya lang talaga yung tanging makakalapit, no, sa Panginoon. So makikita po talaga natin minsan talaga meron talaga si Lord na talagang itinatalaga, no, na tagapamagitan niya sa tao. So yung as prophet, no, nakita natin dito si Moises, ano po, si Lord ang umuusap sa kanya. And then, si Moises ay siya yung nakikipag-usap sa tao. No? So, dito makikita po natin talaga yung ibang level ng covenant, na connection, no? ng relasyon ni Moises kay Lord. 3. Lahat ng inuutos ni Yahweh ay sinabi kay ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito naman ay sabay-sabay na sumagot. Lahat ng iniutos ni Yahweh ay susundin namin. So, dito po mayroon ditong confirmation, mayroong agreement na may covenant between the Lord and the people. Kumbaga makikita natin po na verbal na pagtugon nila at pagsang-ayon doon sa utos na ibinigay ni Lord sa kanila. Isinulit ni Moises ang lahat ng utos ni Yahweh. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ay inutusan niya pumatay ng mga hayop na gagamitin bilang handog sa pakikipagkasundo kay Yahweh. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay nila sa malaking mangkok at ang kalahati ibinuhos nila sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas, sabay-sabay namang sumagot ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Verse 8, pagkatapos kinuha ni Moises ang mga mangkukang dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugo ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautusan ito. Imagine niyo po yung dugo na yun yung nagsisilbing tipan, no, or kasunduan. Samantala sa yung dugo ni Jesus sa panahon ng New Testament, yun naman po ay ang katugunan or ang pagtubos ng Panginoon, no, sa atin bilang mga makasalanan. 9. Umakyat nga sa bundok sina Moises, Aaron, Nadab, Abihu at ang 70 pinuno ng Israel. Doon nakita nila ang Diyos ng Israel. Ang kanyang tuntungan ay parang bughaw na safiro at nakakasilaw na parang langit. Ngunit walang masamang nangyari sa kanila kahit nakita nilang Diyos at sila ay kumain doon at uminom. Verse 12, sinabi ni Yahweh kay Moises, umakyat ka rito, maghintay ka at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga kautusan at mga tagubilin. Sinulat ko ito upang maging tuntuning ituturo mo sa mga tao. So dito po makikita natin, no,
may basihan ang lahat ng mga sinasabi ni Moises, no, na law. Ito ay nagbuhat sa Panginoon at tanging siya lang ang pamagitan, siya lang ang instrumento para maibahagi ito, kagaya ng ating mga manggagawa sa ngayon, no. Kapag ang kanilang itinuturo ay biblical, mababasa mo sa Biblia, ay makikita po natin doon na sila ay kasangkapan lang ng Panginoon. Subalit, meron din namang mga ngaral na sometimes, no, nakakalungkot isipin na nawawala na yung word of God, no. So kailangan maging aware po tayo para at least hindi tayo maligaw. 13, umakyat nga si Moises kasama ang lingkod niyang si Josue. Bago siya lumakad, sinabi niya sa mga pinunong na Israel, hintayin ninyo kami rito, kasama ninyong maiiwan sina Aaron at Hur. Sila ang unang lapitan sakaling magkaroon ng anumang usapin sa inyo. So, kung alis na Moises, nag-iwan din siya ng leader na mga mahala sa mga tao. Umakyat si Moises sa bundok na ito at ito'y natakpan ng ulap. Yan. Ang bundok ng Sinai ay nalukuban ng kaluwalhatian ni Yahweh. 6 na araw itong nabalot ng ulap. Nang ika-7 araw si Moises ay tinawag ni Yahweh mula sa gitna ng ulap. Nakita rin ng mga Israelita ang kaluwalhatian ni Yahweh na parang nagniningas na apoy sa taluktok ng bundok. At unti-unti siyang natakpan ng ulap habang umakyat na nanatili siya sa bundok sa loob ng 40 araw at gabi. Dito makikita natin, no, nang umakyat si Moises sa bundok, tinakpan siya ng ulap, no, natakpan siya ng ulap, na kung saan nagpapakita po na minsan may mga pangyayari sa buhay natin ng mga tagasunod or na parang feeling natin walang ginagawa yung ating mga leader, na feeling natin kung kailan tayo naghihirap, wala silang pake, yung feeling natin. Pero alam nyo ba, yung faith ay nagpapakita po talaga na yung dapat magtiwala tayo kahit hindi natin nakikita, no? Kasi there are times sa buhay natin na hindi man natin nakikita yung kanilang ginagawa, pero meron silang ginagawa na hindi lang talaga ipinapakita, no? Kaya ang kailangan natin magtiwala, no? Kasi kapag buo yung tiwala natin sa ating mga leaders na sila po ay patuloy na nakikipag-usap kay Lord, hindi man nila yun ipakita sa atin, tiyak na meron pa rin mangyayari, no? Kasi God still work, no? Even if we can see it, even if we can feel it, no, He's still working. So dito po makikita talaga natin na ang kailangan lang talaga natin ay maniwala at magtiwala, no, sa ating mga leaders, and lalo na sa ating Panginoon. So dito pa talaga nakita natin, no, na yung glory ni Lord, yung kaluwalhatian niya na nagniningas na apoy, sabi dito sa taluktok ng bundok, ay nagpapahiwatig talaga na ang Panginoon ay buhay at patuloy na nakikipag-usap sa kanyang anak. No, sabi nga, unti-unti siyang natakpan ng ulap habang umakyat na natili siya sa bundok sa loob ng 4 na araw at gabi. No, so meron man siyang kasama, pero yung mga kasama niya ay nanatili na malayo, no, tanging si Moises lang yung nakalapit sa Panginoon. At dito po makikita natin, no, yung ating mga pastor, yung ating mga leader, tandaan po natin, kung sila ay ginagamit ng Panginoon, kahit na hindi natin nakikita at nararamdaman yung ginagawa nila, kailangan magtiwala tayo kay Lord na sila ay nakikipag-usap kay Lord para sa atin. To God be all the glory and have a blessed day.